X ko lang. Hirap. Start na po. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay gugunitain po natin ang 7 last words ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Calvary. Bagamat ito po ay hindi planado, alam po natin ang all things work together for good. So, sama-sama po tayong umawit at mamaya po ipapaliwanag ng ating mahal na head pastor ang 7 last words ng Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Bago po tayo magsimula, Panginoong Jesus, salamat Lord sa hapong ito, Panginoon. Dalayan ko Lord God na ang mga awitin ng iyong mga salita ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Patuloy mo Panginoon, i-remind kami ng iyong pag-ibig, ng iyong nais sa bawat isa sa amin. Dalayan ko Lord God na patuloy ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan ang manguna Panginoon. Na walang sino man sa amin Lord God ang may tanghal kundi ikaw na aming Panginoon, na namatay para sa aming mga kasalanan at nabuhay upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay. Kaya sa mga oras ito, Lord, abutin mo ang bawat nasa tahanan, abutin mo ang sino mang makikinig, abutin mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kami dumudulog na may pagpapakumbaba, Panginoon, nawa ay natagpuin ka namin sa mga oras ito, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, beautiful Savior, God of all man.
your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Oh, Jesus, At ang una pong salita ng ating Panginoon, Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang kagalakan ng puso ko na makasama po kayo sa hapong ito. Ang totoo po niyan, talagang hindi po ako prepared na talagang magkaroon ng 7 last sayings ngayon ng ating Panginoon sapagkat may mga naging problem nga po dahil nga po sa lockdown. Kaya yung supposed to be na mga preacher po natin ay talagang hindi po nakarating makakarating dala nga po sa nangyari po sa ating kapanahunan. Kaya kaninang umaga na ako po ay nagbabasa, ang isip ko sana is mag-jot down na lang ako at i-post ko, pero napansin ko na ang hirap pala sapagkat 7 last word po yun eh. Kumbaga ipag inisa-isa ko yun, napakahirap. So I asked my son na sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? Mag-live na lang kaya ako para maiparating ko man lang kahit sa ganitong kapamaraanan. Sapagkat napakalungkot pala kapag ganitong panahon na maalaala mo kung anong ginawa ng ating Panginoon, and yet parang ang lungkot-lungkot ng kapaligiran sapagkat hindi mo walang tao na talagang hindi ko alam kung anong kanilang ginagawa. So I make myself na maging available para sa Panginoon, para sa mga sandaling ito, para i-reach out ang lahat ng mga tao na naniniwala ko nangangailangan ngayon sa Panginoon. So, nais ko pong alalahanin po yung 7 huling wika ng ating pong Panginoon. At sa mga 7 wika na to ng ating Panginoon, naniniwala pa ako na hindi po niya ito binigkas ng ganun lang o walang dahilan. Binitawan niya po ito na napakahalaga para po sa kanya. So, sabi nga po doon sa first na word na kanyang binitawan, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. So, sa unang talata pa lamang, sa unang salita pa lamang ng ating Panginoon, mapapansin po natin kung gaano kahalaga yung salitang forgiveness, di po ba? Kaya nga po, parang tinitingnan ko kanina yung essentiality ng bawat salita na binibitawan ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi niya,
Forgiveness is the essential way to restore broken relationship. So kailanman hindi po nare-restore ang isang relasyon na nasisira without forgiveness. Di po ba? Kahit anong gawin po natin, di po ba? Madali lang po yung iba na napakadali para sa kanila. Magbigay ka ng flower, gumawa ka ng isang bagay. Pero kapag yung salita na yon, narinig mo yung salitang forgive, para pong humahagod sa kaloob-looban ng isang tao na kayang pagalingin ang anumang sugat o anumang sakit na kanyang nararamdaman kapag naririnig mo yung salitang forgiveness. So ganun po yun kahalaga. Kaya ang ating Panginoon, binitawan niya yung salita na yon, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ganun po yun. Ganun po ka-essential yung salita na yun na forgiveness sa bawat broken relationship. Sarang relasyon ng mag-asawa, sarang relasyon ng magkaibigan, sarang relasyon ng magkakakilala o magkakapatid o anuman, as long as na meron pong nagbabind na relationship, napakahirap po nito. So kaya, ang tanging way kung bakit binitawan ito ng ating Panginoon, ipinapakita po niya na ang tao hindi po magkakaroon ng pagdudugtong, pag-aayos ng kanyang relasyon sa Diyos without that forgiveness. Kaya di ba napakaano ng Panginoon na sa unang salita na kanyang binitawan niya yung salita na to. That's the only way to restore any broken relationship. Kaya siguro mga mahal kong kapatid, kaibigan, kakilala, napaka-importante po nito na makita po natin kung gaano nga ba kahalaga po ito. Dapat suot-suot po natin po ito lagi sa buhay po natin na tayo nakaranas po tayo ng kapatawaran ng ating Panginoon, kaya madali rin po natin itong ibigay sa bawat broken na relationship na ating pong pinagdadaanan. Kaya ganun po ang ating Panginoon. Kaya binigas po niya yung salita na yon, Father, forgive them, for they know not what they do. So kapag hindi po natin alam, di po ba? Hindi po madali, pero yun po ang hinihingi na requirement ng ating Panginoon. To restore the broken relationship, we need forgiveness. So, dapat baon-baon po natin yon. Maalaala po natin ang araw na to. Napaka-importante po na tayo nagpapatawad at marunong magpatawad. Marunong din tumanggap ng kapatawaran. Sapagkat yun po yung una at pinakamahalaga na binitawan ng ating Panginoon sa cross ng Calvary. So, hindi po ako mag-go deeper sapagkat naniniwala po ako we as Christians or sa lahat ng may relationship, dapat kasama po ito sa sangkap po natin para lalong lumago at tumibay. Alam po natin yung salitang forgiveness. Okay, doon sa pangalawa na binitawan ng ating Panginoon. So, napaka-importante po ba? Essential po yon sa relationship, yung salitang forgiveness. Okay, pangalawa po, sabi niya, Today, thou shalt be with me in paradise. So, ano pong ipinapakita po rito? The essential of time. So, gano'n nga po ba kahalaga yung oras, di po ba? Alam niyo po ba sa ating pong kapanahunan ngayon, parang sabi ko, akala ko magtatapos na yung ating pong quarantine. Sabi ko, see you. Masayang-masaya ako na gusto ko nang makita yung mga kapatiran. Masayang-masaya na ako na magtitipon kaming muli. Masayang-masaya ako na sama-sama na magpapalakpak. Pero anong bagay po yung ipinapakita dito ng ating Panginoon? Nang binitawan ng ating Panginoong Hesukristo, yung salita na yon sa isang taong makasalanan na sinabi niya, Today, thou shalt be with me in paradise. Doon po ipinakita ng ating Panginoon yung essentiality ng time. Na ganun po ito kahalaga, napaka-importante, yung tinatawag present na time. Alam nyo,
Minsan madalas po natin naglo-look back po tayo na, ganito ako nito, ganito ako noon, ganito ako before, ganito ako. Hindi po yung tinitingnan ng ating Panginoon ngayon is today. Kaya nga binanggit niya yan. Today, thou shalt be with me in paradise. Ano po yung kanyang pinapakita po rito? Napaka-importante po ngayon na ang tao, maranasan po niya yung tinatawag assurance from God. Napaka-importante po ng tao ngayon na ma-experience po niya sa sarili niya na ang sarap pala ng may kapahingahan sa Panginoon. Alam niyo po yung tao na yon na nasa kanyang paligid, siguro yung pagbitaw ng ating Panginoon ng salita na yon today, wow, para kang nakalagan, di po ba? Para kang lumaya sa anumang pagkakagapos, lumaya ka sa lahat ng takot, lumaya ka sa lahat ng pag-aalinlangan, sa binitawan niyan. Ngayon din, you will be with me in paradise. So ganun po kahalaga. Ganun po yung ipinapakita ng second word na to ng ating Panginoon. Yung essentiality ng time na bigyan dapat ng pansin ng sinuman na hindi po masayang ang bawat oras, bawat panahon na ibinibigay na pagkakataon ng Panginoon sa iyo. Tingnan niyo po, kung yung time na yon na nakasama niya ang Panginoon, kung yung time na yon na narinig niya yung tinig ng Diyos, kung yung time na yon na napakinggan niya ang panawagan ng Panginoon at binaliwalan niya, ang pwede mong sabihin, sayang yung mga losses na time. Sayang yung mga panahon na yon. Sayang. Pero alam niyo sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung anong nakaraan. Anong importante sa Diyos ngayon is your present na answer before God. Paano ka sasagot ngayon sa Panginoon? Sabi niya, today, not tomorrow, not yesterday, but today. Ibig sabihin, ngayon dapat ang tao magdidesisyon para sa kanyang sarili. Ngayon siya dapat magdesisyon ng tama kung ano ang tama sa pananaw ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, ako every time na, tulad ng sinabi ko nung ako'y nag-preach, malulungkot ka kapag may isang COVID patient na binabawian ng buhay. Ang tayong prayer ko, sana Panginoon, sa last breath, nagkaroon kayo ng encounter. Bakit? Yung taong ito, sa kabila ng kanyang pagkakasala, he encountered God. At yung encounter na yon, hindi po nasayang sapagkat nangako ang Panginoon sa kanya, ngayon din makakasama kita sa aking paraiso. Diba? Ganun po ka-essential yung time sa ating Panginoon na ayaw po niya na masayang yung bawat oras at minuto na mawawala po sa atin. Sana hindi po masayang yung panahon na to na tayo po'y nasa quarantine, di po ba? Na magkaroon ng restoration ng lahat ng bagay po sa atin. Ma-restore yung mga broken relationship natin. Ma-restore po yung ating pong mga bagay na nais ng Diyos sa atin at ngayon po natin gawin po yun. Ngayon po, dumating man ang panahon na magwawakas ang quarantine na to, naging productive ang bawat oras na sinabi ng Panginoon sa atin. You will be with me in paradise. Diba? Sana paradise po para sa atin ang bawat oras, di po ba? Na tayo po'y nasa loob ng ating pong mga tahanan, ginugugol po natin yung panahon na meron po tayo sa ating pong family, meron po tayong panahon para sa Panginoon, naway maging paradise po natin yon para sa Panginoon. Hindi po ito mga losses na mga oras na nawawala
sa bawat sandali ng 24 oras. Praise the Lord. So, pangatlo na binanggit ng ating Panginoon. So, yun lang po ang gusto kong i-imply po sa ating lahat na yung salita na to na today, naway may experience po natin. Ngayon, yung kagandahan na tayo po'y nasa presence ng ating pong Panginoon. Nasa presensya po tayo ng ating Diyos. May experience po natin yung oras na na-enjoy po natin yung ating fellowship na pwedeng sabihin ng Panginoon, you will be with me in paradise now, na nagiging mahalaga ang oras po natin sa ating pong Panginoon. Okay, pangatlo na kanyang binitawan. Sabi niya, Son, behold your mother, and mother, behold your son. Alam niyo po, ilang beses ko na itong napakinggan. Marahil mula nang nakakilala ko sa Panginoon, ganun din kayo. Kahit anong religion meron po tayo, naririnig po natin ang mga sayings na to ng ating Panginoon. Subalit, ano nga ba ang halaga ng kanyang binibitawan? Kaya nga po na-inspired po ako na i-share po ito sapagkat sabi nga po rito, ano ipinapakita po ng ating Panginoon? Ito po yung time na ang Panginoon nagsasalita na kung iisipin po natin, nasa ilang ano na po pa ito na time? Nasa oras na ng ating Panginoon halos siguro malapit na ano bang time na to na dapat makita po natin na expression po dito ng ating Panginoon sapagkat pangatlong salita na po niya ito. Pag inisip po natin yung pangatlong word na to ng ating Panginoon na nagsasalita siya in front sa mga taong ito na naroon ang kanyang ina sapagkat ang kanyang mother that time ay widow na po. Wala na po siyang kumbaga sa ano na masasandala na kanyang asawa. At ngayon narito ang kanyang kinikilala na panganay na anak na mayroong suffering. Pero anong consolation ang kanyang maririnig na hindi po inalintana ng pain ng ating Panginoon bagkus anong kanyang inihahabilin po rito. Nais ng Diyos na magamit po ni John yung tinatawag 5 senses na mayroon po siya. Ano po yung 5 senses na to? Ang tao po di po were created by God na mayroon po tayong 5 senses. The senses of seeing, hearing, feeling, maging ang ating pong taste, yung ating pong feeling. Di po ba? Yung pandama po natin. Kung iisipin po ng Panginoon ng panahon na yon, dapat ang kanyang iparamdam kay Juan yung kanyang nararamdaman. Bakit po tayo binigyan ng Panginoon ng senses na to? Complete na senses na to. We can see, we can hear, we can feel, we can touch. Bakit? Hindi lang po ito para sa'yo, kundi maramdaman mo rin ang senses na to para sa iba. Kaya niya binanggit yung pangatlo na to. Nakahulugan, here is your mother. Alam niyo po, right after na yun, kinuha po ni John. Siya po yung nag-aruga kay Mary that time. Alam niyo, sabi ko nga Panginoon, minsan kasi ang tao napaka-selfish po. Ang lagi lang gusto niyang maramdaman ay yung kanyang nararamdaman. Ang gusto lang niyang makita yung kanyang nararamdaman sa sarili, kanyang nakikita, kanyang napakiramdam. Lahat po ay nakasentro sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nararamdaman. Kung ano ang kanyang nakikita. Pero hindi po dito ang ating Panginoon. Kaya ganun po kaimportante na binitawan niya yung salitang, Mother, behold thy son, and son, behold thy mother. Bakit? Napaka-importante na nagagamit mo yung senses mo. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. Bakit kinuha siya ni John right after na impart ng ating Panginoon yung tamang paggamit ng tinatawag 5 na senses po natin? Kasi kapag ang lagi po nating makikita yung ating sarili, yung ating nararamdaman, lagi kang nakakulong sa sarili mo.
Lagi kang nakakulong sa mga nararamdaman mo, sa mga nakikita mo, sa iyong naririnig. Lagi kang nakakulong po dito. But, kapag ilalagpas po natin yung ating pong senses na to para sa iba, lumalawak ang iyong paningin, lumalawak ang iyong pakiramdam, lumalawak ang iyong pandama, kaya nagiging stronger ang ating pong relationship. Alam niyo sa mag-asawa, kapag ang laging nakikita ng asawa yung gusto lang niya siyang pagsisilbihan, hindi nagiging strong inyong relationship. Kaya nga dapat vice versa, di po ba? Sabi niya, give and take. Yun po yung ipinapakita ng ating Panginoon po rito. Na matuto po tayo yung senses na to na ibinigay ng Panginoon sa atin. Magamit mo hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. Napaka-blessed di po ba? Na yung essentiality ng senses na to, dapat magamit po natin. Hindi lang para sa sarili. Kaya nga di ba, minsan, hindi naman po ako pro Duterte, hindi rin po naman ako sa kanya. Ang gusto ko lang sabihin, lahat ng tao, ano man ang iyong nararamdaman, mararamdaman din ng iba. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ng iba. Kung napipilay ka, napipilayan din ng iba. So dapat alam po natin yung mga ganitong mga senses, maging sensitive po tayo kung ano po yung pakiramdam. Kung ano po ang nakikita at nararamdaman ng iba. Dapat kaya po natin i-extend yung mga senses na to para sa kanila. For us to have a strong relationship. Kaya sana po, sa ganitong panahon, maramdaman po natin yon. Kaya, alam nyo ako, natutuwa ako sa Panginoon kaninang umaga. Sabi ko, Lord, ang haba-haba naman ito na i-jot down ko ito para lang i-share ko yung inspiration na to. Kaya, ginising ko yung anak ko na, sige na anak, kahit na anong paraan, basta gusto kong i-share yung inspiration na to ng ating Panginoon. So, ganun po ang ating Panginoon. Yung two-way na to na relationship, importante na ginagamit po natin yung ating pong senses. Para sa atin at para sa iba. Okay, so pang-apat po. Sabi niya, Father, why hast thou forsaken me? So, makikita po natin po yan sa Matthew 27 verse 46. Ano po ito? The essential na cry ng isang panawagan ng companion. Diba? Sabi niya, why hast thou forsaken me? Bakit mo ako iniwan? Alam niyo, isa itong sigaw ng nangangailangan ng companion, nangangailangan ng kasama. Sapagkat ang panahon na yon, alam ng Panginoon yung kanyang pakiramdam na siya'y nag-iisa na lang. Nagsosolo na lang sa laban na to. Nag-iisa na lang ako sa laban na to. Sabi ko nga, napakahirap pala kapag ang pakiramdam mo, nag-iisa ka lang. Di po ba? Sabi nga ng mag-asawa, ang hirap kaya na ang feeling mo nag-iisa ka lang, nag-iisa kang tumatayo bilang isang, nag-iisa kang tumatayo bilang isang ama. Ang hirap, bakit? Kailangan mo ng someone, kaya nga ang ating Panginoon, nang nilikha niya ang lalaki, hindi siya nakontento na nag-iisa po si Adan. Kaya ibinigay niya ito ng makakatuwang. Ganun po ang ating Panginoon. During the time na sumigaw ang ating Panginoon, hinahanap niya yung companion ng kanyang ama. Nasamahan siya sa laban na yon. But the problem is, ang nagiwalay sa kanila ay ang kasalanan na dala-dala po niya. Sabi po natin, we fight as one. We heal as one. We go as one. And we will serve as one. So kung yun po ay sigaw ng isang paghahanap ng companion, ibig sabihin, ganon kahalaga ang isang tao sa buhay mo. Ganon siya kahalaga para sa'yo. Ganon po ang body of Christ. Ganon po kahalaga na hindi po natin ninanais na ang sino man ay masaya.
Ang kanyang pakiramdam na mawawalan ka ng isa. Mawawalan ka ng katuwang. Na wala kang katuwang, wala kang kapartner. Hindi kailanman. Kaya nga, lagi po natin, di ba, minsan, may mga tao na minsan nagiging, nila kapag nagkakaedad ka na ng 30, 40, 50, na mararamdaman mo na napakalungkot pala kapag nag-iisa ka sa laban. Napakalungkot kapag wala kang katuwang. Ganun po ang pakiramdam ng ating Panginoon na isa na lang niyang inilalaban to the last breath of His life. Napakiramdam niya, wala ng kanyang ama na katuwang niya sa pakikipaglaban. Bakit? Kasalanan ang nagiging dahilan ng kanilang tinatawag parting during that time. Kaya, alam niyo po, siguro, naniniwala pa ako na may message po ang Panginoon sa atin. Bakit po ang ating nation, we cannot be healed as one? Bakit po ang family, we cannot be healed as one? Bakit po ang church, we cannot go as one? We cannot serve as one? Ano po bang dahilan? Sin po ba ang magiging parting para hindi po tayo makapag-move as one, makapag-serve as one? Yun lang ang ating Panginoon nang sumigaw siya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Isa lang ang reason. Dala-dala niya, pasan-pasan niya ang kasalanan ng buong mundo. Sana ma-realize po natin ito. Hindi po itong magiging way. Bakit po nagiging broken ang church? Bakit po nagkakawatak-watak? Bakit nagkakasira-sira? Bakit ang mundo hindi po ma-healed as one? Ano pong problem? Sin po ba? S-I-N? Ito po ba ang nagiging dahilan para sumigaw ang mundo? We fight as one. Hindi po ba ito marinig ng lahat? Hindi po ba marinig ng church? We will win as one. We will fight as one. If we are one, tulad ng sinabi ng ating Panginoon, dapat marinig po natin ang panawagan ng tinatawag companionship. Dapat magkasama po tayo. Magkatuwang po tayo. Yan po yun. Ako naniniwala po ako na meron pong reason. Nais ng Diyos ipabot sa mundo. Ang bansang Pilipinas, sabi nila, bakit ang tagal po natin na makarecover? Bakit po yung ibang bansa, ang dali po nilang nakarecover? Bakit may mga ilang mga, hindi lang bansang Pilipinas, may mga ilan. Ano ang problem? Hindi po nagiging realidad yung tinatawag, a cry for companion. Dahil kung sama-sama ho, di po ba? Kapag marunong kang makinig, marunong kang makisama, marunong kang makibalikat, marunong kang makipasan, we will be healed as one. That's the cry, the essential cry for companion. Yan po yung nais ng Panginoon. Kailangan mo ba ako? Kailangan kita. Kailangan mo sila? Kailangan kanya. Bakit? Yan ang hinihingi ng Panginoon. Sa panahon ng kanyang suffering, He cried for help ng kanyang ama. Pero ang problem na magitan sa kanila, ang sin, na hindi kayang iunat ng kanyang ama. Church, nations, family, we can't be united kung ito ang magiging dahilan. Pero kung maririnig mo, maririnig ng bansa,
maririnig ng buong mundo ang panawagan na to. Pwede po tayo, marinig po natin ang panawagan na to na binitawan 2,000 years ago, yung a cry for companion. Sana marinig po natin na mahalaga ka. Importante ako para sa iyo, importante ka rin para sa akin. Importante po ang mga taong ito na nasa ating paligid. Dapat ganun po yung pakiramdam ng buong nasyon. Mahalaga siya dahil mahalaga din ako para sa kanya. Pahalagahan mo ako dahil pinapahalagahan mo ako. Ganun po tayo dapat. Kaya naway hindi po ito ang maging way na marinig muli ito ng ating Panginoon. Marinig ito ng sino man. Marinig ko ito. Marinig mo yun. Nagsisigaw kang muli. Naway ito yung ating marinig. That He's calling for us. For a companion. Sama-sama po natin. At makikita mo, we will be healed. We will be united. We can go. We can serve as one. Nang wala pong sin na pwedeng mamagitan sa atin. Magiging masaya ho tayo kapag aalisin po natin ang anumang bagay na nagpapahiwalay sa atin. Okay. Pangalima na kanyang binanggit. Sabi niya sa John chapter 19 verse 28, I thirst. Alam niyo po ba, madalas po natin na ito na kadalasan ang tubig, 70% ng ating pong katawan ay tubig. So masyadong napatakas ng kanyang porsyento para mag-survive ang isang tao. Dahil kapag ang tubig po natin ay unti-unti pong mawawala, ibig sabihin nagkakaroon ng unti-unting pagkawala yung chance mo ng survival. So, unti-unting sapagkat madidehydrate ka. Anong ipinapakita po rito ng ating pong Panginoon? Bakit napaka-importante po nito? Sa kanyang sigaw na to, I thirst. Makikita po natin na ang essentiality ng kanyang pagsigaw na to is refreshing. Nais po niyang ma-refresh. Nais niya, ano ba sa Tagalog ang refreshing? Basta ma-refresh. So, ibig sabihin, anumang pagkauhaw na mayroon ka ngayon, kayang-kaya ng ating Panginoon na i-refresh kang muli. Kung paano niya sinabi po rito, sabi nga niya, I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Bakit? Ilang percentage na po ba ng ating pong pagmamahal sa Panginoon ang nawawala para maramdaman niya yung salita na to na pagkauhaw? Dry na dry ang ating Panginoon. During that time, talagang mararamdaman mo sapagkat ito ang tuluyan na pwedeng pumugto ng kanyang buhay. Bakit? Alam niyo po ba, yung cry na to ng ating Panginoon, sabi niya, it will refresh your relationship sa Panginoon kapag tayo po ay magpapapuno sa anumang pagkauhaw, sa anumang pagkagutom, sa anong kawalan meron tayo. Kapag alam po nating manawagan sa Panginoon, alam niyo yung kanyang sigaw na to, you have forsaken me. Ang kanyang panglima, kinauhawan niya yung presence ng kanyang ama during the time ng kanyang suffering. Diba? Hinahangad niya yung companionship ng kanyang ama. Nasamahan siya. Kaya yung kanyang sigaw na yun, I thirst. Ipinaramdam niya sa ama na kailangan kita sa mga pagkakataon na to. Kailangan ko ang iyong presensya. Kailangan ko ang iyong pagpapalakas sa akin. Ito po yung ating need today. Kailangan po nating ma-refresh. Kailangan po natin ng refreshment mula sa ating Panginoon.
Ilang percentage? 70. Maaring may 30 ka ngayon. Maaaring sinasabi mo, nabubuhay ka pa. Nagsusurvive ka pa because of that 30%. Pero I tell you, ang 30% na yan ay nasa dangerous na zone ka na ng iyong buhay. What you need right now is the 70% na magbibigay ng completeness ng iyong pagkauhaw sa Panginoon. Kailangan mong manawagan sa Kanya. Kailangan mong hanapin ang Panginoon. Kailangan mo siyang hanapin bago tuluyang mawala. Bakit? 30 na lang ang naiiwan. At ang 70% na yun kapag tuluyang mawala, baka hindi mo na makita ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon kung nasaan ka na. Beware! Dito ang ating Panginoon, sumigaw na siya sa Panginoon ng pagsaklolo, nauuhaw na ako. Bakit? Hindi na niya kakayanin ang laban sa mga nanatili pa na oras ng kanyang pagkikipag. Alam niyo, church, kanina nang kumakain kami, natutuwa na, nagkakabiruan kami ng ate ko sapagkat tumawag po sila. Sabi ko, padalan niyo naman ako ng pagkain niyo dyan na sabi, namimiss ko yung ginataan na gulay. Ang ulam po namin ay para brunch po kasi kami kanina. May itlog, may hotdog, tapos yung sobra namin na sabaw kagabi. Alam niyo, ganun po kaimportante yung tubig sa buhay po natin. Which is God. His Word, the Word of God, and God alone. Siya lang ang makakapag-refresh po sa atin sa 70% na kailangan po ng ating pong katawan. Sana, huwag po nating hintayin na tuluyan po yan mawala. Sabi ko nga sa inyo, napakaano na lang ng panahon. Marami nang nagsasabi, panahon na daw po ngayon ng tribulation. Maraming nagsasabi na malapit na ang pagbabalik, ang rapture of the church. Ang tanong ko sa iyo ngayon, gaano ka ka-prepare? 100% ba? 30% ba? Or yung 70? Salamat kung 70. Para maramdaman mo na patuloy yung refreshing. Kanina alam niyo po kung bakit po ako ngayon. Nalungkot lang ako, nagkaroon ako ng lungkot. Ang lungkot naman sapagkat nasanay na ako na pag ganito may gawain ang church, sama-sama. Ang hirap pala pag ganito. Pero salamat sa Panginoon, kahit anong circumstansya, kapag ang puso po natin ay tama sa Panginoon, marerefresh at marerefresh po tayo. Bakit? Sabi ng Panginoon, sa panahon ng tigang na init na kanyang nararamdaman, wala siyang ibang naging saklolo, kundi ang kanyang Ama na nasa langit. Learn. Matutunan po natin na lagi pong nananawagan, Lord, refresh mo ako lagi. Ano man ang aking nararamdaman, ano man ang aking nararanasan, ano man ito, Panginoon, na aking kalagayan, i-refresh mo ako, Panginoon. 70 to 100% para ma-enjoy ko ang quarantine na to. Okay. Number 6. Sabi niya, it is finished. Ano po yun? The essential shout of victory for a job well done. Di po ba? Napakasarap na magtatapos po siya, magwawakas po siya sa lahat ng kanyang pinagdaanan na sacrifices, sa lahat ng kanyang pain, sa lahat ng kanyang mga suffering, sa lahat ng kanyang naramdaman at naranasan. Nakayanan niyang sumigaw sa last breath ng kanyang buhay.
it is finished. Ano po yun? Isang sigaw ng victory. Diba? Tayo, ilang ano na lang, diba? Lord, ilang taon pa kayong itatagal ko sa buhay? Sabi ko po noon, nang ako'y bata-bata pa, sana, Panginoon, umabot man lang ako ng 60, masaya na ako. Ngayon pala, napapalapit pa ako ng 60 na feeling ko, wala pa akong maraming nagagawa sa iyo, Panginoon. Hindi pa pala enough ang buhay ko. Kaya I long more life. Bakit? Gusto ko na hanggang sa last breath of my life, sisigaw pa ako na mayroon pong victory sa Panginoon. For a job well done. Diba? Ang sarap pakinggan na ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, welcome, my faithful servant. Enter into my rest. Diba? Ang sarap sapagkat yung sigaw na yon, hindi po siya sigaw na may regret despite the pain. Hindi po siya din po ito sigaw na may regret na, ano ba ito? Na punong-puno po ng pagsisisi. Dahil hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin. Hindi po ito sigaw na natapos ko na. Hindi lang po yung basta isang sigaw, kundi isang pagmamalaki na sigaw sa kanyang Diyos Ama. Natapos ko na mayroon pong victory despite of pain, despite of hardship. Wala akong naging regret kahit isa man lang sa maginawa ko para sa iyo, aking Ama. Diba? Napakasarap. Nasa huling sandali pa lang. Kaya di ko malimutan yung mga testimony ni Nanay Tonet. Siya ay nasa Panginoon na ngayon. Habang dahan-dahan na nawawala ang kanyang hininga, nakataas ang kanyang kamay na nagpupuri sa Diyos. Habang dahan-dahan na napupugto ang hininga na isang mananampalataya, kaya niyang sumigaw sa Panginoon with a shout of victory. Panginoon, tinapos ko sa lupa ang gawain inilagay mo sa aking balikat with no regrets in my life. Church, sa lahat ng mga nakikinig, lahat po tayo nagli-labor po tayo lahat para sa Panginoon. At ang Panginoon, ang laging mahalaga sa Kanya is today. Kung panahon na tayo po'y nalulugmok, kailangan mong manawagan ng companion. Kung kailangan mo ng pagkauhaw, kailangan mo muli na ibalikan yung strength, tumawag ka lang sa Diyos Ama, sa ating Panginoon, at nariyan po siya lagi. Para pag dumating yung panahon na sa last breath na ng ating buhay, kung kailan man yon dumating, sisigaw ka pa din with a shout of victory. For a job well done, it is finished. Natapos ko, Panginoon. May ngiti, may saya, may galak, luha ng kagalakan. Pinatapos mo ako, Panginoon, na dala-dala ang kagalakan for a job well done. To God be the glory. So ang last na kanyang sinabi, sabi po niya, into your hands I commend my spirit. Ito po ay isang essential na salita ng ating Panginoon ng pagpapakita. Kilala mo nga ba ang iyong pagtitiwalaan ng iyong spirit? Gaano mo kakilala? Sa lahat ng mga nanonood, Christians or non-Christians,
o anumang religion meron po tayo. Ang ating Panginoon sa last breath ng kanyang buhay, ang kanyang huling isinigaw, into your hands, sa mga kamay ko, mo, ihahabilin ko ang aking spirito. Wow, bakit? Kilala mo ba kung sino ang iyong pagtitiwalaan ng iyong spirit, ng iyong buong kaluluwa, buong buhay mo, buong lakas mo, buong pagkatao mo? Kilala mo ba siya? Sabi niya, the essential of knowing whom to trust. Kung sino ito, dapat kilala mo siya ng lubusan. At kapag kilala mo siya, wala kang dapat na pag-alinlanganan. Mag-i-end ang buhay mo na mayroon kang katiyakan. Magwawakas ang buhay mo na mayroon kang assurance. Bakit? Kilala mo siya. Hindi mo ako kilala, pero tiyak kilala ka ng Panginoon. Di mo kilala ang aking buong pagkatao, pero kilalang kilala ka ng ating Panginoon. Kaya kung kilala mo siya na nakakakilala sa iyo, kaya mo siyang pagtiwalaan. Kaya, hayaan po natin ang 7 na sayings na to ng ating Panginoon. Sabi nga, make sure ng spirit mo is in line sa spirit ng ating pong Panginoon. Make sure that your life is connected with the life of God. Siguraduhin po natin po yon. Dahil kung hindi, ang laking kalugihan ng buhay mo na ibinlaan ng Panginoon para sa iyo. Sayang ang mga panahon na ibinigay ng Panginoon kung hindi mo siya kayang makikilala ng lubusan. Naway, makilala mo siya. Sabi ng Panginoon, into your hands. Huwag mong ipagkatiwala ang buhay mo sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo. Di mo ipagkakatiwala. Bakit? Lahat yan pwedeng mag-fail. Pero, hindi sa Panginoon. Sa kanyang mga kamay, meron kang assurance. Sa kanyang mga kamay, meron kang katiyakan. Sa kanyang mga kamay, hindi kanya bibitawan. Hanggang sa last breath of your life. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko sa lahat ng mga anak mo o sa lahat ng nanunood. Mangusap ka sa kanila. Ipakita mo, Panginoon, kung ano ang halaga ng bawat salita na iyong binitawan sa cross ng Calvary. Dalangin ko, Panginoon, na sa bawat panahon na aming inaalaala na to, Lord, wala kaming ibang pagtitiwalaan ng aming buhay. Hindi kami pwedeng magtiwala sa aming sarili sapagkat mag-fail kami. Hindi kami pwedeng magtiwala ng aming buhay kanino man o kanino pa man maliban sa iyo na may hawak at nagbigay ng aming buhay. Kadalangin ko, Panginoon, siya na nagnanais na ipagkatiwalang kanyang buhay sa iyo, pagpalain siya. At kung ninanais mo, nais kong mag-offer ng isang simpleng panalangin sa iyo. Sino ka man na nasa loob ng inyong tahanan, kung sa paningin mo, ang araw na to ay privilege mo para makilala mo ang pinagtitiwalaan ng buhay na hawakan ka. And that is Jesus Christ. Nais kitang makasama sa panalangin na to. Join with me mula sa puso mo, ang kinin mo na ikaw ang mananalangin. Kalintulad ng taong yon na kasama ng Panginoon, hindi niya sinayang yung oras na yon.
pinahalagahan niya ito. Kaya nais kitang makasama sa panalangin, maaari kang yumuko at sumunod ka sa akin. Sabihin mo mula sa puso mo, Panginoong Jesus, sa mga sandaling ito, lumalapit ako sa iyo. Kinikilala ko, Kristo Jesus, na ikaw ay namatay sa krus ng Calvary upang bigyan mo ako ng buhay. Wala akong ibang pagtitiwalaan ng buhay ko, ng aking spirito, maliban ikaw na Diyos na namatay upang ako ay bigyan ng buhay. Maraming salamat sa kapatawaran. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa patuloy mong pagsama sa akin habang ako'y nabubuhay. Ikaw nawa ang aking maging katuwang. Marinig mo ang aking panalangin sa bawat panahon na ako'y magpapasaklolo sa iyo. Purihin ka kay Kristo Jesus. Hiniling ko ang lahat ng ito. Amen. Ako'y mananalangin para sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong anak ngayong hapon. Pagpalain mo ang kanyang panalangin sa iyo. Abutin mo siya, dakilang Diyos. Naway sa kanyang kinalalagyan, kung siya man ay merong karamdaman sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus na dumaloy sa cross ng Calvary. Hayaan mo, Panginoon, pagdaluyan mo siya ng iyong kagalingan, physical hanggang spiritual. Ipatong mo ang iyong mapaghimalang kamay mula sa kanyang kinalalagyan. Dalangin ko, Panginoon, sa mga sandaling ito, Ama, sa kanyang panalangin sa iyo. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Let your healing touch, the healing power of Jesus Christ, mapasa kanya sa mga sandaling ito. Purihin ka, luwalhatiin ka, hinihiling ko ang pagpapala na to mula sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa banal na Espiritu. Diyos Espiritu Santo, silyuhan mo ang panalangin na to. In Jesus' name, Amen. Tayo po umawit ng panghuling awitin para sa Panginoon. Stars they wept, the morning sun was split, the Savior of the world was born.
risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake.